Ayan po mga kapida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto, magandang balita po ito. Ano po mga kapida? Tila magbabago na po ito kung pakikitungo po ng Pilipinas po sa China po mga kapida. Dahil ho dito sa tinatawag po ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos na resetting po ng relasyon sa pagitan po ng China at ng Pilipinas po mga kapida. Eto, babasahin ko lang po ito pong article po ng balita ngayon. Umani ng atensyon ang pahayag ni Pangulong Marcos Jr. matapos niyang aminin na kasalukuyang may nagaganap na tinatawag na reset sa ugnayan ng Pilipinas at China kasabay ng lumalalang krisis sa Middle East na nakakaapekto sa global oil supply, mga kabida. Ito yon, sinabi ng Pangulo, it's happening now. Nangyayari na ito ngayon, Ayon sa Pangulo, hindi na umano simpleng option ang pagbabago ng relasyon, kundi isang realidad na kailangang harapin, I think it's certainly going to happen. I don't think that's something that that is like an option. It's happening now, Sa tingin ko, tiyak na mangyayari ito. Hindi na ito isang option lamang, nangyayari na ito ngayon. Dahil dito umusbong ang tanong, ito na ba ang senyales ng mas malapit na pakikipag-ugnayan o tuluyang makikipag-ayos na sa China? Ayon, mga kabida. Ipinaliwanag ni Marcos na ang kasalukuyang sitwasyon sa mundo ay magtutulak ng malawakang pagbabago sa international relations. There's going to be a very, very serious restructuring. We will have to redraw even our legal relationships in terms of international law. Magkakaroon ng napakalaking pagbabago. Kailangan nating baguhin pati ang ating mga legal na ugnayan sa ilalim ng international law, dagdag pa niya. Ito po, medyo tricky ito masyado, mga kabida. Ano kayang ibig sabihin po niya dito, Yung bang ating claim dyan po sa West Philippine Sea, kailangan na ba natin itong bitawan po, Dahil lang po dito sa pagnanais po natin na makikipag-ayos, sa bansang China po, mga kabida. Yun ding dapat klaruhin po ng Pangulo, mga kabida, sa tinatawag po niyang resetting, Okay? There will be a lasting effect. There will have to be the new normal, Magkakaroon ito ng pangmatagalang epekto. Magkakaroon ng bagong normal. Ang mga pahayag na ito ay lumabas habang umaabot na sa higit 130 pesos per liter ang diesel. Lumalagpas na sa 100 pesos per liter ang gasolina. Patuloy ang tensyon sa Middle East na nagdudulot ng global oil disruption. Dahil dito, idineklara ng Pangulo ang State of National Energy Emergency sa ilalim ng Executive Order number 110 at inilunsad ang Uplift Program upang tulungan ang mga sektor na apektado. Ayon. Isa po mga kabida ang China sa mga bansa po na kung saan ay hinihiling po ng Pangulo na supplyan po tayo ng mga produktong petrolyo dito, mga kabida. Itong pakikitungo po natin ngayon sa China, mga kabida, isang magandang sinyalis po ito. In fact, dito ho sa resetting po na gagawin po ng Pilipinas, mga kabida, towards China, mga kabida, ang dami hong natuwa ho dito, po. At isa na po dito, mga kabida, ito hong si dating National Advisor Clarita Carlos, mga kabida. Naggalak po siya dito sa move na ginawa po ng Pangulo, po. Okay? Kasi po, kung maalala po ninyo, hindi ho maganda yung relasyon po ng Pilipinas at ng China, mga kabida, dahil sa firm stance, ng Marcos administration patungkol ho dito sa West Philippine Sea. In fact, umabot na po mga kabida dun ho sa punto na medyo hindi na po maganda yung relasyon po ng China sa Pilipinas dahil ho sa mga hindi ho magagandang mga salita na binitawan po both sides
mga opisyal po ng Pilipinas at ng China na nakabase ho dito sa Pilipinas, mga kabida. Okay? Umabot doon sa punto po, mga kabida, na meron na pong gustong i-persona non grata po ang Pilipinas na isang opisyal po ng China at bilang ganti, mga kabida, umabot doon sa punto po na nagbanta po ang China na baka maepektuhan po ang mga trabahante po natin, ito hong mga OFWs na nagtatrabaho po, mga kabida, sa China po. So ito, magandang move ito ng Pangulo bilang pasimula po, mga kabida, sa isang very cooperative at productive po na relasyon sa pagitan po ng China at ng Pilipinas. Okay? Isa po ang China po, mga kabida, na malaking source of oil products, although umaangkat ang China po, mga kabida, sa Iran, pero 20% of it lang po yung inaangkat po nila, pero meron po silang malaking reserve. At isa po sa mga tinitingnan po ng gobyerno po ng Pilipinas ang China na magiging source po ng oil products po dito sa Pilipinas. Lalong-lalo na po ngayon, mga kabida, na nagkakaroon po tayo ng krisis, okay, sa mga produktong petrolyo. Naghahanap po tayo ng mga suppliers, para ma-sustain lang po yung supply po ng gasolina, para ma-sustain lang po yung supply po ng mga produktong petrolyo dito sa Pilipinas. Sa ngayon, inamin po ng Department of Energy, mga kabida, na ang problema po natin ngayon, ito hong supply po ng LPG. Okay? Nasa 25 days na lang po ang itatagal po ng supply po ng LPG dito sa Pilipinas, mga kabida po. So kailangan maghanap po tayo ng supplier po dito at isa posibleng magiging supplier po ito hong gobyerno po ng China po, mga kabida. Pero as to the legal battle between the China at ang Pilipinas dahil ho sa pinag-aagawan po nating teritoryo po dyan sa West Philippine Sea, hindi natin alam kung ano po ang magiging approach po dito ng Pilipinas, mga kabida. Ang tanong kasi dito, kung magbabago ba yung approach po natin sa West Philippine Sea. Alright? Dahil dito sa resetting po na gagawin po ng Pilipinas sa China, mga kabida. Okay? Magbabago ba yung posisyon natin? Maging soften ba tayo sa posisyon natin? O mananatiling nasa hard stance po ang Pilipinas, mga kabida, pagdating ho sa teritoryo po natin dyan po sa West Philippine Sea. Okay? Hindi naman din pwede na isusuko na lang po natin yung ating teritoryo dahil sa pakikipag-ayos po natin sa China, mga kabida. Pwede naman pong igigiit pa rin natin yung ating teritoryo kasi unang-una awarded na po sa atin yan ng International Tribunal mga kabida. Pero not necessarily na makikipagbangayan po tayo It's a matter of diplomacy lang kasi yan mga kabida. Tulad po ng ginawa po ng dating administrasyon Okay? Hindi po natin isinusuko yung ating karapatan dyan po sa West Philippine Sea. At the same time, nagkaroon po tayo ng magandang pag-uusap sa pagitan po ng China, mga kabida, at ng Pilipinas. Kaya maganda yung relasyon po ng China at ng Pilipinas nung panahon po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, despite sa girian po dyan po sa West Philippine Sea. Alright? Hindi ko katulad po sa panahon po ni Pangulong Marcos, mga kabida, na nagkaroon po ng mga tensyon, At in fact, umabot na po sa punto na magkakaroon na po ng severe ties, itong Pilipinas at ng China, mga kabida, dahil ho sa hindi ho magandang mga salita, okay, mula sa ating mga opisyal ng gobyerno at bilang ganti din, bumato din ng hindi magandang salita po itong mga opisyal po ng China, mga kabida. Partikular na po ito hong Chinese Embassy na nakabase ho dito sa Pilipinas. Alright? Pero mas maigi po, mga kabida, nalinawin po ng Pangulo yung sinasabi po niyang kailangang magbabago po yung approach, mga kabida, ng Pilipinas sa ilalim po ng international law,
medyo intriguing masyado yon, ano, mga kabida. Hindi ho napaliwanag ng husto po ng Pangulo yon, ano, mga kabida. Again, doon sa question po kung magbabago ba yung approach po natin when it comes to ating claim, ano, dyan po sa West Philippine Sea o hindi. Okay? Yan yung dapat lilinawin po ng gobyerno po, mga kabida, ng Marcos administration in the coming days. Alright, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw dito, ano? Mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button. Click the notification bell, click all para updated po kayong mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.